rin ang ginagamit ng Ama para makilala ng mga anak niya ang mabuti para sa Kanya. At Espiritu rin ang ginagamit para gapiin, agawin naman ang Espiritong mabuti sa katauhan ng tao. Kaya't kung magninilay at may kaisipan ng tao, kapwa Espiritu ang papasok sa iyo, mamimili ka at pipiliin mo, ikaw matalino, yung totoong Espiritu. Tama po ba? Napakahirap po talagang unawain. Ano po? Taas nyo nga po ang kamay ng nakakaunawa. Sa mga alagad, pakitaas ang kamay ng nakakaunawa. Salamat. Sapagkat kung di nyo naunawaan, wala kayong Espiritu. Tama po ba? Sapagkat kung ang Espiritu ng iba ang nasa sa kanila, nasa sa inyo, hindi nyo maunawaan ang binabahagi ni Apo Kunching nyo. Subalit kung Espiritu na iisa ang sumasa inyo, naunawaan lahat ito. Kaya ibig sabihin lamang mga minamahal ko, ang nakakaunawa sa bagay na mabuti ay tao rin. At ano ang gagamitin ng Ama para maunawaan ng tao ang mabuting ginagawa niya at ang mabuting pahayag niya? Espiritu, kaya tao. Ang Espiritu at tao ay magkaugnay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama. Espiritu ng katotohanan at Espiritu ng kadiliman, niloob na maghari at ibigay dito sa lupa upang makilala ng Ama ang tapat at totoong anak niya. Kayo po ba? Paano nyo mapapakilala sa Amang Espiritu niyang naghahari sa inyo? Paano nyo mapapatunayang siya ay sumasa inyo? At hindi ang Espiritu ng kalaban niya ang naghahari sa inyo. Paano po? Mga minamahal ko, nawa nga po ay ganap ninyong maunawaan ang divine mercy, bukal ng awa, bukal ng habag, bukal ng pag-ibig. Totoo po ba yan? Kung magkagayon at totoo, naway maramdaman ninyo. Sapagkat ang may pandama, natututunan niya ang tama at mali. Ang may pagninilay, nakikilala niya ang tama at mali. Ang may sentido komon, napipili niya ang tama at mali. Ang may pagkatakot sa Ama, nagagawa niya ang tama ang gawin at maiwasan ang mali. Kung magkagayon po, mga minamahal ko, magnilay kayo. Katawang taong Kristo, Espirito'y lumoko at nakababa, pinaghari para sa tao. Subalit hindi pa rin naganap ang kalooban ng Ama ang nangunat ng ibabaw. Espiritong ginamit kay Sister Faustina para mailusad ang kabutihan. Subalit hindi pa rin pagdakay naganap ang kabutihang nilalayo ng Ama. Espiritu rin ang kabutihan para kay Apo Kunching. Subalit, mapalad kayo. Ngayong kayo'y dumarami sa Espiritu. Katotohanan, itong aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba ang pahayag? Yan po ang pawang katotohanan. Naunawaan ng isang espiritu lang ang binabanggit, sinasambit, pinapahayag ng espiritong kanilang tinatanggap. Kayo po ba? Nakaunawa po ba sa pahayag ng totoong espiritu? Salamat. Anak, naku, paganda mo pala. Patuloy kang magpakaganda. Tingnan mo, purihin ng Ama. Naku, tawa-tawa siya. Yan ang totoo, sayang ang ganda mo. Katuka mo pa naman tingnan mo kung si Gretchen Barreto. Naku, gusto mo bang maging Gretchen Barreto? Naku, buti ka pa, maganda ang kilay mo. Si Ching Sabog. Ay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos, mga minamahal ko? Tingnan niyo po, kay sarap, hindi po ba? Kay sarap nung gawain yung samahan na tahimik, patag, may galak, hindi po ba?
Napakasarap po ng samahan na nagkakaisa, nagmamahalan, nagbibigayan, naguunawaan, nagpaparayaan, nagpapatawaran. Higit sa lahat, yung isa ang layunin at damdamin na ang Ama ang layo nilang magalak at malugod sa kanila. Hindi yung tao ang gusto mong magalak sa iyo. Tama po ba? Kapag nilayan mong tao ang magalak sa sarili mo, ibabagsak ka ng tao, walang magagawa ang tao sa iyo. Subalit kapag ang Ama ang nalugod sa iyo, binabagsak ka ng kapwa mo, ititindig ka ng Ama nalulugod sa iyo. Tama po ba? Yan ang tawang katotohanan, mga minamahal ko. Sapagkat ang tao, kung paano inaangat ka, kaya ka rin hugutin at ibagsak nila. Kaya ibig sabihin, taong magpaparangal, tao rin ang magbabagsak sa iyo. Subalit, kapag ang nilayon mo ang Amang malugod at magalak sa iyo, sino mang magbagsak sa iyo, hindi niya loloobit pahihintulutan kapag ang katotohanan ay nagahari sa iyo. Buhay po bang Diyos? Yan po ang tawang katotohanan, mga minamahal ko, na marapat itala sa puso't isipan ng tao. Kung tao ang layon mong magparangal sa iyo, kung paanong pinararangalan kay kaya ka rin niyang ibagsak. Subalit kapag ang Ama ang layon mong nagparangal sa iyo, ibagsak ka man ng kapwa mo, ititindig ka pa rin ng Amang nagpaparangal sa iyo. Tama po ba, mga mahal ko? At yan ang tawang katotohanan, kaya ito ang marapat ninyong tugtin, naisin, gawin. Ang kayo ay magbigay pabor sa Ama, hindi lamang pabor sa kapwa nyo, sapagkat ang pagbibigay pabor sa tao may hangganan, may pamimili, may pagsusuri. Subalit kapag ang Ama ang binigyan mo ng kapaboran, higit na kapaboran ang ipagkakaloob sa iyo. Yan ang tawang katotohanan, mga minamahal ko, sapagkat kung nagninilay ang tao, sino bang humuhugot sa tao para maglingkod ka, anak ko? Kung tao ang magbibigay ng atas sa iyo, sinisigurado ko, hindi ka makakasadsad, magugupo ka ng taong nagtindig rin at humatak sa iyo ay nagtindig. Subalit, kapag ang atas ay mula sa Ama, at ang pagtalima mo ay mula sa Kanya, at ang kalooban niya ay sinusunod mo, di ka man loobin ng lahat ng tao ay mahalin ka, subalit magbibigay siya ng tapat sa iyo. Buhay po bang Diyos? Yan ang tawang katotohanan, mga minamahal ko, at nawa ito ang maging damdamin at layunin ng sinuman. At nawa itong hangarin at maging kaisipan ng sinuman. At nawa itong mangibabaw at maging daan ng patuloy na paghahanap at patuloy na pagsusuri sa kaukulan. Sapagkat kung ito ang mamarapating tukdin at gawin ng tao, tatandaan nyo, may wakas kayo. Subalit, ang sino mang may buhay, walang may-ari at may pananagutan sa inyo, kundi ang Ama. Kaya't kung paano mo binigay ang sarili mo sa Kanya, siyang mananagot sa iyo, sapagkat ikay anak niya. Buhay po ang Diyos! Hindi ka pananagutan ng tao. Ang Amang nananagot sa buhay mo, sapagkat ang Ama ang may-alay ng buhay mo. Kaya lamang may habilin siya, mag-ibigan kayo. Kaya't kung paano mo tinutupad ang kalooban at kagustuhan niya, natututunan mo namang mahalin ang kapwa mo tao. Kaya't kung paano minamahal mo ang kapwa mo tao at kapwa parehas na nagmamahalan kayo, wala namang magbabagsak sa inyo, kundi lahat kayo ay patuloy na magdadamayan, magtutulungan upang ituran yung mahal ko, kapatid ko. Tama po ba, mga mahal ko? Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat tuwirang kong tinuturan, mainam na ang laitin ka ng ilang daang tao. Huwag lamang ang Ama ang malayo, mawalay sa iyo. Libo man ang bilang na lumayo sa iyo, huwag lamang ang nag-iisa na makapangyarihang kayang ibalik ang laksang nilalang sa iyo. Katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Yamang kayo
nakasisilay ng liwanag. Matanto niyo rin naman kung paano ang paglubog, na kung paano pagising mo'y nasa